Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Isa po ako sa masugid niyong taga-suporta sa inyong YouTube channel at wala po akong pinapalampas sa mga bago niyo pong upload. Hindi lang po kasi puro katatakutan ang nakukuha ko sa inyong mga kwento, kundi mga aral din na alam kong magagamit ko sa pang-araw-araw kong buhay. Kaya sana, sa kwento ko pong ito ay may aral din na makuha ang inyong mga subscriber. Darating po talaga sa buhay natin na kapag pakiramdam natin na nasa rurok na tayo ng ating tagumpay, ay nagiging kampante na tayo. Nawawala na yung dating apoy na meron tayo. Kasi nga pakiramdam natin ay hindi na mawawala ang mga bagay na pinaghirapan natin noon. Ganyan po kasi ang nangyari sa akin noong ako ay 17 anyos pa lamang. Ako nga po pala si Lowell, isang dating amateur boxer. At ito ang aking kwento. Bata pa lamang po ako ay sinanay na ako ng aking tatay na si Berting para maging isang tanyag na boksingero. Sa tuwing wala akong pasok sa school, pagkagising pa lang sa umaga ay sumasailalim na ako sa matinding pagtitraining. Naaalala ko pa na isang sako na may buhangin na nakasabit sa puno ng langka ang aking ginagawang punching bag. Retiradong boksingero kasi ang tatay ko, Sir Blair. Kaya siya na rin ang tumayong trainer ko sa pagbuboksing. Nang tumuntong ako sa edad na 15, ay nagsimula na si tatay na isali ako sa mga amateur boxing contest. Nakakatuwa na sa unang laban ko ay nanalo na kagad ako. Nang dahil sa pagkapanalo ko na yon, ay masasabi ko na mas tumaas ang aking kumpiyansa sa akin sarili. Sa mga lumipas na taon ay nagpatuloy ako sa pagsali sa mga amateur boxing contest. At hindi sa pagmamayabang ay palagi akong panalo. Kasabay nun ay walang tigil ang pagtitraining ko sa tulong ng aking tatay. Isang umaga, maaga akong ginising ni tatay. Ayaw ko pang bumangon dahil inaantok pa ako. Lowell! Lowell, gising na! Kailangan na natin simulan ang pagtitraining mo. Tay, pwede po bang 5 minutes pa? Inaantok pa po talaga ako eh. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Nagpuyat ka na naman kagabi ano? Sinabihan na kasi kita na tama na ang panonood mo ng TV. Hanggang madaling araw dahil nakaka-apekto yan sa training mo. Ipapaalala ko lang ha. Nasa susunod na linggo na ang laban mo. Aba, piyesta pa naman sa kabilang baryo. Importanteng laban yun. Tay, ilang araw na po tayong walang pahinga sa pagtitraining eh. Baka pumapagod ng gusto ang katawan ko bago ang laban ko. Kaya nga nagtitraining eh, para lumakas ang katawan at stamina mo. Sige na, bumangon ka na dyan. Bilisan mo! Tatay naman eh. 5 minutes pa po. Pagbigyan niyo na po ako. May 5 minutes ka pang nalalaman dyan. O sige, hihintayin kita sa labas ha. At kapag wala ka pa ron ng 5 minuto, hindi ko bibilin yung pinabibili mo sa akin bagong sapatos. Nang lumabas si tatay ng kwarto ko, ay napipilitan akong bumangon. Inaantok akong tumayo at nagbihis. Isinuot ko ang aking training shoes at naglakad palabas ng bahay. Agad akong pinag-stretching ni tatay ng aking katawan. Sinabayan na rin niya ako dahil palagi ko siyang kasabay na tumatakbo tuwing umaga. Nang makondisyon ko na ang aking katawan, ay sinimulan ko ng tumakbo habang nasa likod ko ang tatay ko. Umikot kami sa buong baryo ng ilang beses bago kami bumalik sa aming bahay.
Sandali lang akong nagpahinga at pinag-jumping rope naman ako ni tatay. Mabilis akong tumalon sa lubid na aking hawak. Kahit isang beses ay hindi sumabit ang mga paa ko sa lubid. Huminto ako saglit para uminom ng tubig. At pagkatapos nun ay nagsimula akong mag-shadow boxing. Malinis ang mga suntok ko. Maayos ang galaw ng paa ko. Hindi ako nag-aaksaya ng lakas. Alam ko kung kailan bibitaw at kailan babawi ng suntok. Hindi nagtagal ay natapos na ang aking pagsasanay para sa umagang yon. Inaya na ako ni tatay na mag-almusal. Pagkaupo ko sa hapagkainan ay agad akong kumuha ng pandesal at pinalamanan ko yon ng itlog. Oh, dahan-dahan ka sa pagkain. Tandaan mo, 54 kilos ang dibisyon na lalabanan mo ngayon. Aba, baka mamaya bumigat ka. Tay, huwag po kayong mag-alala. Kahit kumain po ako ng marami, babawiin ko naman po to sa training at exercise eh. Madali lang po matunaw to. Madali ko lang makukuha ang tamang timbang. Huwag kang masyadong palaging kampante, Lowell. Isang pagkakamali mo lang, maaari kang bumagsak. Kaya nga nandito ako para gabayan ka. Kasi lahat ng yan, pinagdaanan ko na. Ang hirap naman po ng palaging ganito. Bukod sa training, pati sa pagkain ko kailangan nyo ring makialam. Aba, bakit ganyan ka makasagot sa akin, ha? Siguro natutunan mo yan dun sa kaibigan mo si Alfred, ano? Oh, bakit naman po nadamay si Alfred dito? Nananahimik po yung tao Paanong hindi ko idadamay? Siyang palagi mong kasama. Malamang, nai-impluwensyahan ka nun ng kung ano-ano. Ano po bang masama sa sinabi ko, tay? Nagsasabi lang naman po ako ng totoo Ang sabi nyo, napagdaanan nyo na po ang pinagdaanan ko ngayon. Hindi po ba? Dapat kayong kauna-unahang nakakaintindi na hindi madali ang ginagawa kong to. Tama ka. Alam kong hindi madali ang ginagawa mo. Kaya nga dapat ay makikinig ka sa mga sinasabi ko. Hindi mo lang ako tatay. Coach at trainer mo ko. Kaya alam ko kung ano makakabuti para sa'yo. Makinig ka na lang sa akin at sundin mo na lang ako. At matutupad mo rin ang pangarap mo na maging isang professional boxer. Di ko naman to pangarap Pangarap nyo to May sinasabi ka ba? Wala po. May sinasabi ka. Huwag kang bubulong-bulong dyan, Lowell, ha? Alam kong nahihirapan ka sa training natin. Pero para rin yan sa ikabubuti mo. Maniwala ka sa akin. Darating din ang araw na magpapasalamat ka sa akin, lalo na kapag nakikita mo na ang bunga ng ginagawa mong paghihirap ngayon. Umpisa pa lamang ang lahat ng ito, anak. Kaya kung ngayon pa lang ay nahihirapan at susuko ka na, ano pa kaya pagdating ng panahon kapag isa ka ng professional boxer? Hindi ko nalang sinagot si tatay sa sinabi niyang yon. Dahil alam ko, hahaba lamang ang aming pag-uusap. Kahit ano namang kasing paliwanag ko sa kanya tungkol sa hirap ko, sa ginagawa ko, ay parang hindi niya ako naiintindihan. Pangarap ko naman talaga nung bata pa ako na maging isang kilalang professional boxer. Pero hindi ko inakala na ganun pala kahirap para maabot ko ang pangarap ko na yon. Kaya nang nagkaisip na ako at nakita ko ang mga kaibigan ko na nagagawa ang gusto nila bilang isang mga teenager, habang ako ay nagpapakasubsob sa training, ay doon ko napagtanto ang mga bagay na pinakawalan ko ng dahil sa pangarap na yon. Isang umaga, habang abala ako sa pagsha-shadow boxing sa likod ng aming bahay, ay dumating ang kaibigan kong si Alfred. Umupo siya sa katawan ng nakatumbang puno at pinanood ang aking ginagawa. Hindi ako sanay na pinapanood ako ni Alfred kasi pakiramdam ko ay pinagtatawanan niya ako. Kaya naman huminto ako at lumapit sa kanya.
tagaktak ang pawis sa aking muka at buong katawan. Oh, ba't tumigil ka? Nag-i-enjoy pa akong panoorin ka eh. Nakakapikon kasi yung mukha mo. Halatang pinagtatawanan mo ako, ugok. Pasensya ka na, tol. Pinipigilan ko na nga mataw eh. Ganap na ganap ka kasi. Para bang may kalaban ka na ikaw lang ang nakakakita. Ganyan nga ang tinatawag na shadow boxing, di ba? Shadow boxing. Pero hindi naman anino kinakalaban mo kundi hangin. Hindi ba dapat ang tawag dyan ay air boxing? Ewan ko sa'yo, unggoy. Minsan talaga hindi ko na alam kung paano ang tumatakbo sa utak mo eh. Teka nga, ano bang ginagawa mo rito? Ang aga-aga pa eh. Siyempre, wala pa tayong pasok sa school eh. Kaya eto, pag-alaga-alaga ko, pahayahayahay lang. Oo nga pala, birthday na ni Angeline sa Sabado ah. Ini-invite niya tayo. Hindi ba, crush mo si Angeline? Uy, hindi ah. Sus, sa akin ka pa talaga nagsinungaling. Halatang halata kaya na may gusto ka sa kanya. Kapag nakikita mo si Angeline eh, kulang na lang eh, maghugis puso yung mga mata mo eh. Oo na. Wala talaga akong may lilihim sa'yo. Paano ba naman kasi? Mabait at maganda si Angeline. Kaya hindi na nakapagtataka na magkakagusto ako sa kanya. O ano, punta tayo sa kanila? Kailan nga ulit yung birthday niya? Sa Sabado na nga. Dibo niya yun. Kaya makikita natin siya na nakasuot ng gown. Baka kapag nakita mo siyang nakaayos, ay ma-inlove ka na talaga sa kanya ng gusto. Naku, paano ba yan? May laban ako sa kabilang baryo sa linggo eh. Pero kung umaga yung birthday, pwede naman akong pumunta. Anong umagang pinagsasabi mo? Anong tingin mo sa birthday ni Angeline? Children's party? Yung may mga clown? Dibo nga, di ba? Dibo. Siyempre gabi yun. Saka dapat, nakapormal tayo ha. Pero kung wala ka namang ganong damit, pwede ka namang manghiram sa akin. Halos magkasigkatawan lang naman tayo eh. Naku, Chong, mukhang negative. Hindi ako makakapunta kasi hindi ako pwede magpuyat kapag may laban ako kinabukasan eh. Mapapagalitan ako ni tatay. Kailangan kumpleto ang tulog ko para nasa kondisyon ang katawan ko sa laban. Di uuwi ka rin kagad. Ang importante, makita ka ni Angeline. Parang hindi mo naman kilala ang tatay ko. Hindi yun papayag na magpunta ako sa mga ganyang event, lalo na kapag gabi tapos may laban pa ako sa susunod na araw. Hindi, negative talaga, hindi pwede. Pakisabi na lang kay Angeline na babawi na lang ako sa kanya sa mga ibang araw. Okay, hindi na lang kita pipilitin. Pero ipapaalam ko na lang sa'yo na pupunta ron si Darwin. Ang balita ko nga, kasama siya sa 18 Roses ni Angeline eh. O sige tol, aalis na ako. Yun lang naman ang pinunta ko rito eh. Tumayo si Alfred, pero mahigpit kong hinawakan ang braso niya at hinila ko siya pabalik. Aray ko naman, balak mo yatang putulin ang braso ko ah. Grabe ka naman makahila sa akin. Ano sabi mo? Kasama sa 18 Roses si Darwin, tapos ako hindi? Oo, nag-text daw sa'yo si Angeline noong nakaraang linggo pero hindi ka naman doon nagre-reply. Kaya iniisip niya na ayaw mo. O kaya, baka raw busy ka sa training mo. Huwag ka mag-alala, naiintindihan naman daw niya. Hindi ko kasi nagagamit yung cellphone ko kaya hindi ko nabasa yung text niya eh. Tinatago kasi ni tatay yung cellphone ko kasi nakakaabala lang daw yun sa pagtitraining ko. Aba, hindi na kasalanan ni Angeline yun. Pero hayaan mo na. May next year pa naman eh. Bawi ka na lang sa susunod na birthday ni Angeline. Paano ako babawi? Isang beses lang naman ang 18th birthday ng isang tao. Kung nandun si Darwin, hindi ako pwedeng wala sa dibo ni Angeline. Hindi ba sabi mo hindi ka papayagan ng tatay mo? Paano ka pupunta doon? Di gagawa ko ng paraan. Kung kailangan kong tumakas, tatakas ako. Basta, hintayin mo ako sa bahay niyo ha. Ihanda mo na rin yung damit na ipapahiram mo sa akin. Teka, sigurado ka ba? Hindi ba sabi mo may laban ka sa linggo at bawal kang mapuyat? Bahala na. Basta hindi ako pwedeng hindi makita ni Angeline sa dibo niya. Lalo na at nandun pa ang Darwin na yun. Sigurado ka na ba talaga dyan? Oo nga sabing, kulit naman ito. Bakit ba tinatanong mo ako kung sigurado ako? Kanina panay ang pilit mo sa akin na pumunta. Naninigurado lang ako.
Pero tama ka, tol. Dapat lang talaga na nandun ka. Hindi pwedeng maungusan ka ng mayabang na Darwin na yun kay Angeline. Saka maganda ka rin ng regalo, ha? Sure ako na may regalo si Darwin kay Angeline. Kaya dapat ay huwag kang magpapatalo sa kanya. Tumiim ang bagang ko at mariin kong naikuyom ang mga kamay ko. Gaya ko ay isang amateur boxer din si Darwin. Dahil nakatira kami sa iisang baryo at kami lang ang nahilig sa boxing sa lugar namin, ay nagkaroon ng kompetensya sa pagitan naming dalawa. Yun nga lang, hindi pa kami nagkakaharap sa laban. Gaya ko ay wala pa ring nakakatalo kay Darwin. Ang akala ko ay hanggang sa boxing lamang ang pagkukumpetensya namin. Hindi ko akalain na pati pala kay Angeline ay magkakaroon kami ng laban. Nauna kong nakilala si Angeline dahil magkaklase kami simula elementary. Nang mag-high school kami, ay doon na nakilala ni Darwin si Angeline dahil sila naman ang naging magkaklase. Simula noon ay nagsimula ng ligawan ni Darwin si Angeline, habang ako naman ay hindi nagkaroon ng lakas ng loob na manligaw dahil ayon sa tatay ko ay mag-focus muna ako sa aking pagboboxing. Sa totoo lang, napakarami kong hindi nagagawa dahil sa boxing. Ang dami-daming pinagbabawal sa akin ng tatay ko, kaya parang hindi ko na nagagawang enjoyin ang kabataan ko. Hindi na ako nagtangkang magpaalam pa kay tatay tungkol sa pagpunta ko sa birthday party ni Angeline. Dahil sigurado naman ako, Sir Blair, na hindi niya ako papayagan. Para hindi siya makahalata na meron akong gagawin na hindi niya magugustuhan, ay ipinakita ko sa kanya na nakapokus ako sa training ko. Minsan pa nga ay nauuna pa akong gumising sa kanya at makikita niya na lang ako na nagsasanay na sa likod ng aming bahay. Hanggang sa sumapit na ang gabi ng kaarawan ni Angeline, kinakabahan na ako dahil hindi ko alam kung magtatagumpay ba ako sa aking pagtakas. Habang kumakain kami ng hapunan, ay kinausap ako ni tatay. Lowell anak, maganda ang mga pinapakita mo sa pag-iensayo mo nitong mga huling araw. Nakikita ko na nakakondisyon na ang katawan mo. Malaki ang tsansang mananalo ka bukas. Ayoko po mapahiya kayo, tay. Kaya nagseseryoso po talaga ako sa pagtitraining. Hindi mo kailangan ipresyo lang sarili mo, anak. Hindi porke maigpit ako sa'yo pagdating sa training, ibig sabihin nun, ay dapat kang manalo sa bawat laban mo. Basta alam mong ibinibigay mo ang lahat ng kaya mo, ay ayos na yun. Mas mahalaga pa rin na nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo. Oo nga pala, matulog ka ng maaga ngayon, ha? Hindi ka pwede magpuyat. Hindi ka na muna pwedeng manood ng TV pagkatapos natin kumain. Sige po, wala pong problema, tay. Yung cellphone ko po, kailan ko po ba makukuha? Pagkatapos ng laban mo bukas. Ayos! Ang tagal ko na rin po kasing hindi nagagamit ang cellphone ko eh. Naging kaswal lang ang bawat kilos ko at pagsasalita ko sa harapan ni tatay. Pagkatapos naming kumain, ay nagpahinga lang ako saglit at saka ako nagpunta sa aking kwarto. Habang nagpapalipas ako ng oras, ay inip na inip ako. Hindi nagtagal ay narinig kong bumukas at sumarado ang pinto ng kwarto ng tatay ko. Natuwa ako kasi alam kong ilang minuto lang ay tulog na si tatay. Naghintay pa ako ng halos kalahating oras at maya-maya pa ay narinig ko na ang paghilik ni tatay sa kwarto niya. Doon na ako bumangon. Kinuha ko ang sapatos ko sa ilalim ng aking kama, pati na rin ang maliit na kahon na naglalaman ng kwintas na binili ko mula sa ipon ko, at saka ko tahimik na lumabas ng aming bahay. Patakbo kong pumunta sa bahay ni na Alfred. Nang kumatok ako sa pinto, ay agad yung bumukas. Natawa ko kasi nakasuot na si Alfred ng itim
na tuxedo. Uy, angas mo ah. Mukha kang kagalang-galang ah. Loko. Bakit ngayon ka lang? Kaya na pa ako naghihintay sa'yo eh. Akala ko di ka na darating. Mabutit naabutan mo ko kasi paalis na talaga ako. Hinintay ko pa kasing makatulog si tatay. Nako, siraulo ka talaga. Talaga palag hindi ka nagpaalam kay Mang Berting. Hindi ba sinabi ko naman sa'yo hindi ako papayagan nun kasi nga may laban ako bukas? Oh, nasaan yung damit na susuotin ko? Akin na, magpapalit na ako ng damit. Dinala ko ni Alfred sa kwarto niya at doon ay inabot niya ang damit na kagaya ng sa kanya. Mabilis ko yung isinuot at inayos ko ang aking buhok. Pinagamit din sa akin ni Alfred ang pabango niya. Matapos yun ay humarap na ako kay Alfred. Sa tingin mo ba, okay na tong suot ko? Gwapo na ba ako? Siguro, mas lamang ka na kay Darwin ng mga kalahating paligo. Bakit naman nasama pa si Darwin? Hindi ako nakikipagpaligsahan sa kanya pagdating sa pagwapuan. Kasi alam ko naman na mas gwapo ako sa kanya ng di hamak, no? Sus, hindi raw. Kung pinayagan ka nga lang ng tatay mo na manligaw malamang liligawan mo na rin si Angeline Saka ko na siya liligawan kapag professional boxer na ako para meron na ako may pagmamalaki sa kanya. Nako, ang tagal pa nun. Baka kapag professional boxer ka na, ay silang dalawa na ni Darwin. Dami mo talagang alam. Tara na nga. Nasasayang ang oras natin dito Mabuti pa nga umalis na tayo at baka maubusan pa tayo ng handa. Bago kami umalis ni Alfred, ay nagpaalam muna kami sa nanay niya. Habang naglalakad kami papunta sa bahay ni na Angeline, ay hindi ko mapigil ang kabahan. Oo nga pala. May dala ka bang regalo para kay Angeline? Panigurado kasing may regalo sa kanya si Darwin. Kaya hindi ka dapat magpatalo. Meron. Nandito sa bulsa ko. Anong regalo mo sa kanya, tol? Hindi mo na kailangan malaman. Bakit? Ikaw ba may birthday? Hindi naman ikaw ang pagbibigyan ko nito Kaya hindi mo na kailangan malaman kung ano to. Grabe. Damot naman ito. Sige na, patingin lang. O kaya, kahit sabihin mo na lang kung ano yan. Kulit naman ito. Pero sige, sasabihin ko na nga. Kwintas. Binili ko gamit ang ipon ko. Pambili ko nga sana ng bagong cellphone pero ginamit ko muna na panregalo para kay Angeline. Naks naman, iba talaga ang kaibigan ko. Para ipambili mo na regalo para kay Angeline ng ipon mo ay masasabi kong in love ka na talaga sa kanya, tol. Tumahimik ka nga, dami mong alam. Basta, kung ano ang kaya kong ibigay sa kanya, ibibigay ko. Hindi nagtagal ay nakarating na kami sa bahay ni na Angeline. Marami-rami ang taong naroon at nagsisimula ng isayaw ni Angeline ang mga lalaking kasali sa kanyang 18 Roses. Nang si Darwin na ang kasayaw niya, ay hindi ko na iwasan ang makaramdam ng selos. Ay. Sayang, tol. Kung nakapag-reply ka lang sana sa text sa'yo ni Angeline, malamang ikaw ang kasayaw niya ngayon. Tignan mo si Darwin. Nisig aso ang loko. Akala niya yata'y napakagwapo niya sa suot niya. Mukha siyang bangkay na ibuburol. Hindi na lang ako nagsalita. Wala kasi akong maisip na isasagot kay Alfred dahil labis akong nakaramdam ng selos. Kahit kasi mas nauna kaming nagkakilala ni Angeline, ay hindi ko man lang siya nagawang isayaw. Nang nakita ko ni Darwin, ay ngumisi siya na parabang nang aasar pa. Pinilit kong wag magpa-apekto sa kanya kasi alam kong matutuwa siya kapag nakita niya na naiinis at nagsiselos ako. Maya-maya pa, natapos na ang pagsayaw ng 18 Roses kay Angeline. Lalapit na sana ako sa kanya para iabot ang regalo ko nang biglang may humawak sa braso ko. Paglingon ko ay nagulat ako dahil naroon si tatay. Tay, ano pong ginagawa niyo rito? Hindi ba't ako dapat ang nagtatanong sa inyo yan? Hindi ba dapat sa oras na to ay natutulog ka na? Ipapaalala ko lang sa'yo na bawal ka magpuyat dahil may laban ka pa bukas. Ma'am Berting,
huwag po kayo magalit kay Lowell. Ako po nag-aya sa kanya rito. Tumahimik ka. Hindi ka ang kinakausap ko. Mabuti na lang talaga at nagising ako. Kaya nalaman kong wala ka sa kwarto mo. At mabuti na lang naisipan kong pumunta sa bahay ni na Alfred at doon ko nalaman sa nanay niya kung nasan ka. Tay, saglit lang naman po ako rito tapos uuwi na rin po agad ako sa atin. Kahit na. Hindi ka talaga marunong makinig sa akin, ano? Kung ano na lang ang gusto mo, ang siyang gagawin mo. Magsasalita pa sana ako, pero biglang lumapit sa amin si Darwin. Nakangisi siya na para bang nasisiyahan siya sa nakikita niya. Lowell, sinusundo ka na yata ng tatay mo eh. Sumama ka na sa kanya. Ganyan talaga kapag parang bata. Kailangan matulog ng maaga. Hoy Darwin, huwag mong pinagsasalita ng ganyan ang anak ko sa harapan ko ha. Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Parang bata akong ituring niyo yan si Lowell. Tignan niyo nga at nandito kayo para sunduin siya. Sinusundo ko siya kasi may laban pa siya bukas. Kailangan niya ng sapat na tulog. Kaya wala siyang oras para sa mga ganitong bagay. Ganun ba? May labang ka naman pala Lowell eh. Dapat nakinig ka na lang sa tatay mo. Huwag ka mag-alala. Kasi ako nang bahala kay Angeline. Ako kasi, kung may laban man ako kinabukasan ay nagagawa ko pa rin ang gusto ko. Ang totoo nga niyan eh. Hindi ko na kailangan magpakasubsub pa sa training gaya ng ginagawa mo. Kasi palagi naman akong nananalo. Di hintayin mo magkaharap tayong dalawa para matikman mo ang una mong pagkatalo. Hataw baligtad yata. Ikaw ang matatalo at hindi ako. Mas masakit yun para sa'yo kapag natalo kita. Kasi ikaw itong subsub sa training. Lowell, tama na yan. Huwag mo nang kausapin ang isang yan. Halika na, ubuwi na tayo. Alam ko na pagtatawanan ako ni Darwin kapag sumama ako sa tatay ko, pero naisip ko na baka magkagulo kung susuwayin ko si tatay. Kaya kahit labag sa aking kalooban, ay sumama na lang ako sa kanya paalis. Nalungkot ako dahil hindi man lang ako nakita ni Angeline. Tapos hindi ko rin nagawang ibigay ang regalo ko sa kanya. Habang naglalakad kami ni tatay pauwi, ay hindi siya nagsasalita. Pero ramdam na ramdam ko ang galit niya sa akin. Pagdating namin sa bahay, ay doon na ako kinausap ni tatay. Bakit hindi ka nagsabi sa akin na aalis ka ngayong gabi? Kahit naman po magsabi ako sa inyo tay, hindi niyo pa rin po ako papayagan eh. Tama ka. Hindi nga kita papayagan. Pero alam mo ang dahilan ko kung bakit hindi kita papayagan. Dahil may laban ka bukas, di ba? At hindi ka pwede magpuyat. Sinabi ko na nga po sa inyo kanina na saglit lang po ako ron eh. Magpapakita lang po sana ako kay Angeline tapos uuwi na rin po ako. Hindi ko po nakakalimutan na meron po akong laban bukas. Tapos sinundo niyo pa po ako ron na para akong isang bata. Tay, hindi na po ako bata, 17 anyos na po ako. Ganyan ba ang hindi na bata? Kung hindi ka na bata, bakit hanggang ngayon ay hindi mo pa alam kung ano ang priority mo sa buhay? Bakit kailangan mong unahin ng mga ganong bagay? Sige nga. Tay, kaibigan ko po si Angeline at birthday po niya, di ba pa? Siyempre po gusto ko po na nandun ako. Gusto mong nandun ka o ayaw mong malamangan ka ni Darwin kasi may gusto rin siya kay Angeline? Akala mo siguro hindi ko alam na may gusto ka kay Angeline, ano? Anak, walang masama kung magkakaroon ka ng inspirasyon. Pero kung yung pinaniniwalaan mong inspirasyon ay siyang makakasagabal para maabot mo ang pangarap mo, ay hindi yan totoong inspirasyon. Napayuko na lamang ako dahil hindi ko na alam kung paano ko sasagutin ang mga sinabi ni tatay. Nang sandaling yon, ay alam kong pinagtatawanan ako ni Darwin at meron na naman siyang ikikwento sa mga kaibigan niya tungkol sa akin. Nang pabalikin na ako ni tatay sa kwarto ko, ay sumunod na kagad ako sa kanya. Pero masama ang loob ko nang humiga na ako sa papag. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit kailangan kong isakripisyo ang napakaraming bagay para sa pangarap ni tatay.
para sa akin. Kinaumagahan ay maaga kaming naghanda ni tatay para sa laban ko sa kabilang baryo. Sumakay kami ng tricycle papunta doon. Nang nakarating kami kung saan gaganapin ang boxing match, ay marami ng tao ang naroon. Huwag mong kakalimutan ang mga itinuro ko sa iyo, Lowell, ha? Huwag puro atake ang gagawin mo. Dapat ay malakas din ang iyong depensa. Naiintindihan mo ba? Hindi niyo na po kailangang ipaalala sa akin, tay. Alam ko na po ang gagawin ko. Saka tignan niyo po, yung kalaban ko. Mukha naman po siyang mahina at baguhan. Huwag kang bumase sa panlabas na itsura ng kalaban mo, anak. Lalo na't wala kang alam kung gaano siya kalakas at kung ano ang kaya niyang gawin. Nakakatawa ka naman, tay. Bakit ba parang mas takot ka pa sa akin? Kailan ba ako natalo? Yan ang gusto kong maalis sa'yo. Yung pagiging masyado mong kampante. Oo nga, hindi ka pa natatalo. Pero hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na laban mo. Hindi sa gusto kong matalo ka, pero hindi natin hawak ang mga mangyayari sa hinaharap. Isa pa, mahirap yang iniisip mo na hindi ka matatalo. Dahil kapag nakaranas ka ng pagkatalo, ay baka mahirapan kang tanggapin yon. Tay naman eh. Talaga po bang ganyan ang mga sasabihin nyo? Imbis na palakasin nyo pa po ang loob ko? Nagpapaalala lamang ako sa iyo, anak. Dahil mahal kita. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay puro papuri ang dapat na marinig mo. Maganda rin na nakakarinig ka ng katotohanan. Nanlaki ang mga mata ko nang nakita ko si Alfred na papalapit sa amin. Uy, tol, Fred, anong ginagawa mo rito? Malamang manonood ng laban mo. Baka sabihin mo, hindi kita sinusuportahan eh. Tama na muna yan. Mamaya na kayo mag-usap at magsisimula na ang laban mo. Isinuot ko na ang aking pulang headgear at inayos ang aking mouthguard. Tinulungan ako ni tatay na isuot ang aking boxing gloves bago ako umakyat sa ring. Bago magsimula ang laban, ay chinek muna ng referee kung maayos ang aming headgear, gloves at mouthguard. Nagtama ang mga mata namin ng kalaban ko. Sa tansya ko, ay kaedad ko lang siya. Maya-maya pa ay tumunog na ang bell para sa unang round. Nagpunta ako sa gitna at nagpakawala ako ng jab para sukatin ang distansya ng kalaban. Umiwas ako sa unang suntok ng kalaban. Nang nakita kong bumaba ang depensa niya, ay naglabas ako ng double jab tapos left hook na tumama naman sa kanyang katawan. Alam kong counted yun. Tinapos ko ang round ng kalmado at siniguro ko na walang nasayang na bawat suntok na pinakawalan ko. Pagdating ng second round, ay napansin kong mas naging agresibo ang aking kalaban. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na suntok. Hindi ako tuluyang umatras. Gumamit ako ng pivot para makalabas sa gilid. Pinakawalan ko ang jab cross combination sabay iwas. Napansin kong bumagal siya. Pinuntirya ko ang katawan niya gamit ang right to the body. Tapos left hook sa ulo. Sa kalagitnaan ng round, umatake ang kalaban ko ng wild hook. Nabasa ko kagad ang gagawin niya, kaya yumuko ako. Nagpakawala ako ng counter right hand. Nang matapos ang pangalawang round, ay kampante ako na bumalik sa gilid. Agad akong pinainom ni Alfred ng tubig, habang si tatay naman ay chinek ang aking headgear at gloves. Anak, huling round na. Galingan mo. Ibigay mo ang lahat. Sabi ko naman po sa inyo, tay, kayang-kaya ko to. Mahina po ang kalaban ko. Huwag ka sabing maging kampante. Yung depensa mo, huwag mong kakalimutan. Malakas ang kaliwa niya. Matapos ang 1 minuto, ay nagsimula na ang ikatlo at huling round. Bumalik na kami ng kalaban ko sa gitna ng ring. Gumalaw ako ng mas maayos at mas kontrolado.
Nagsimulang umatake ang kalaban ko, pero palagi ko siyang sinasalubong ng jab straight. Sa huling minuto, nagpakawala ako ng 3-punch combination. Jab, right cross at left hook. Lahat ay malinis na tumama sa kalaban ko. Hindi ako napuruan kahit isang beses. Malinis ang depensa ko hanggang sa huling segundo. Nang tumunog na ang bell, ay huminga ako ng malalim habang tinatanggal ang suot kong mouthguard. Nang itaas ng referee ang kamay ko at idiniklara na ako ang panalo, ay nagpalakpakan ang mga tao. Lumapit sa akin sina Alfred at tatay. Tuwang-tuwa akong niyakap ni tatay. Hindi na ako nagulat na nanalo ko sa laban ko na yon, dahil alam ko na kahit kailan ay hindi naman ako natatalo. Bilang selebrasyon sa pagkapanalo ko, ay nagtungo kami ni tatay sa bayan pagkatapos naming makuha ang premyo ko. Isinama na rin namin si Alfred. Nagtungo kami sa isang fast food restaurant at pina-order sa akin ni tatay ang lahat ng gusto ko. Nang makuha na namin ang mga in-order naming pagkain, ay agad kong nilantakan ang spaghetti at fried chicken. Wow, grabe! Ang sarap! Ang tagal kong hindi nakakain ng ganito. Sa ngayon, ay pwede mo nang kainin ang mga gusto mong kainin, anak. Pero kapag may laban ka na ulit, kailangan mo nang bantayan ang timbang mo. Grabe! Ang hirap pala ng ginagawa mo, tol. Bukod sa training, kailangan mo na rin mag-diet. Sinabi mo pa, Fred. Kaya nga, kapag ganito, wala pa akong schedule na laban, ay kinakain ko talaga ang mga gusto ko. Pero tay, ano pong masasabi niyo sa naging laban ko kanina? Ayos po ba? Mahusay ang pinakita mo. Sobrang pinagmamalaki kita, Lowell. Ngayon pa lang ay nakikita ko na ang mangyayari sa'yo sa inarap. Magiging isa kang kilalang professional boxer. Tol, kapag sikat ka na, wag mo kong kalilimutan kahit alalay lang. Sa tingin mo ba makakalimutan ko ang ganyang pagbumuka? Siyempre hindi. Wow grabe ka kung makapagsalita sa akin Pasalamat ka, hindi kita kayang laitin kasi alam kong malakas kang sumuntok. Baka mamaya paduguin mo pa ang uso ko. Tama na muna yan. Kumain na muna tayo. At pagkatapos ay pupunta tayo sa bilihan ng sapatos. Bibili na po natin tayong sapatos po na gusto ko. Hindi. Ang bibili natin doon ay t-shirt. De, biro lang. Kaya nga bilihan ng sapatos, di ba? Siyempre, sapatos ang bibili natin doon. Yes! Salamat tay Ang tagal ko na po nire-request sa'yo nun. Sa wakas, mabibili na rin po natin. Huwag ka magpasalamat sa akin. Kasi premyo mo ang ipambibili natin ng sapatos mo. Ikaw ang nagpakahirap para makuha yon. Saka dapat lang yun sa'yo. Kasi nanalo ka naman sa laban mo. Reward mo na rin yun para sa sarili mo. Hindi naman po ako nahirapan sa kalaban ko kanina tay Halos hindi nga po ako tinamaan ng suntok niya. Kailangan niya pa po ng matinding training para maging kasing galing niya po ako. Huwag kang magsasalita ng ganyan, Lowell. Malay ba natin kung nagsisimula pa lamang siya o kaya yun ang unang beses na lumaban siya? Bakit po ako? Kahit nung kakasimula ko pa lang naman po, hindi ako natatalo Saka, natatandaan niyo po ba? Nung unang beses po akong lumaban, nanalo po agad ako Huwag mong ikumpara ang kapalaran ng iba sa kapalaran mo, anak. Iba-iba tayo ng kwento. Magpasalamat ka na lang sa Diyos kasi naging maganda ang nangyari sa'yo nung nagsisimula ka pa lamang. Ipinagkibit balikat ko ang sinabing yun ni tatay. Para sa akin, ay talagang magaling ako. Kaya kahit isang beses, ay hindi pa ako natatalo sa laban. Itinuloy ko na ang pagkain. Ninamnam ko ang bawat subo ko dahil alam ko na kapag may laban na naman ako, ay hindi ko na makakain ang mga ganong klase ng pagkain. Nagtaka ko nang biglang tumayo si tatay. Tinanong ko siya kung saan siya pupunta at ang sabi niya ay meron siyang nakitang kilala niya na kailangan niyang kausapin.
Nagmamadaling lumabas si tatay sa restoran. Sinundan ko siya ng tingin at nakita ko na may isang lalaki siyang nilapitan at kinausap. Napakunot noo ko dahil tila pamilyar sa akin ang muka ng kausap ni tatay. Parang nakita ko na siya sa kung saan, pero hindi ko lang maalala. Maya-maya, itinuro ako ni tatay sa lalaki. Kasunod nun ay may maliit na papel na inilabas ang lalaki at inabot yun kay tatay. Naglakad na palayo ang lalaki habang si tatay ay bumalik na sa loob ng restoran. Pagkaupo niya ay hawak niya ang papel. Napakalaki ng ngiti niya na para bang tumama siya ng jackpot sa loto. Tay, sino po yung kausap niyo? Bakit parang ansesaya niyo po? Hindi mo ba kilala kung sino yon? Hindi po tay, kaya nga po ako nagtatanong sa inyo kung sino siya. Aba anak, nakapagtataka naman na hindi mo kilala si Luis. Luis? Sino po ba Luis? Teka, mawalang galang na nga po. Makikisali lang po ako sa usapan nyo. Ang Luis po ba na tinutukoy nyo yung dati pong kilalang boksingero na naging champion, na ngayon po ay meron na pong mga gym at nagtitraining po ng mga gustong maging boksingero? O kita mo na, mabuti pa tong kaibigan mo. Kilala si Luis. Tama ang lahat ng sinabi mo, Alfred. Ah, oo nga pala, naalala ko na tay. Hindi po ba, yung laban niya po pinapanood niyo po sa akin yun nung nagsisimula pa lang po ako sa boxing? Tama ka. Mabuti na lamang at naalala mo na. Bakit niyo po siya kinausap, tay? Saka ano po ba yung hawak niyo? Nagpa-autograph po ba kayo sa kanya? Hindi. Tinanong ko kasi sa kanya kung pwede kang mag-training sa kanya. Sinabi ko na amateur boxer ka at palagi kang nananalo sa laban. Meron pala siyang bagong gym dito sa bayan natin at naghahanap siya ng mga kabataan na sasailalim sa training niya. Itong papel na hawak ko, nakasulat dito yung address ng gym niya. Napakaswerte mo, Lowell, dahil isang kilalang boksingero ang magti-training sa'yo. Ipapakilala nga sana kita kay Luisito Kaya lang ang sabi niya nagmamadali siya. Pero hindi po ba? Kayo na po ang coach ko. Bakit kailangan pa po natin kumuha ng bagong coach? Mas maganda kasi kung si Luisito magiging coach mo, anak. Mas malawak ang kaalaman niya sa boxing kumpara sa akin. Saka kilala siya, world champion pa. Kapag nalaman ng mga tao na siya ang coach mo, ay iisipin kagad nila na mahusay kang boksingero. Isa pa, malawak ang kanyang koneksyon, anak. Baka siya pa nga maging daan para maging isang ganap ka ng professional boxer. Ganun po ba? Kailan po pala magsisimula ang training ko sa kanya, tay? Sa Lunes. Oh, naku, bukas na pala yun. Kaya dapat ay maganda ka na. Ang sabi niya ay merong libreng boarding house sa mga kabataan na sasailalim sa training niya. Kaya doon ka na muna titira. Pero pwede ka namang umuwi sa atin kapag araw ng pahinga mo. Kung ganun, tay, malalayo po ako sa inyo. Anak, kailangan natin magsakripisyo para sa pag-arap mo. Saka, napakalapit lang naman ng bayan Pwedeng ikaw ang bumisita sa akin o ako ang bibisita sa'yo. Huwag ka nang tumanggi, anak. Ang isipin mo ay para ito sa kinabukasan at pag-arap mo. Magaling na trainer si Luisito. Maniwala ka sa akin. Tumahimik ako para pag-isipan ang mga sinabi ni tatay. Nagkaroon ako ng pagdadalawang isip dahil alam ko na kapag ibang tao na ang naging coach ko, ay hindi ko na pwedeng gawin yung ginagawa ko kay tatay. Gaya na lang ng kapag pagod na ako, ay pwede akong mag-request na magpahinga ko o kaya pwede akong hindi gumising ng maaga kasi inaantok pa ako. Pero alam ko na nakapagdesisyon na ang tatay ko at kailangan ko yung gawin. Inisip ko na lamang na malaki ang maitutulong sa akin ni Sir Luis sa pag-abot ko sa aking pangarap. Kinabukasan ay nag-empake na ako
ng mga damit at gamit ko. Matapos kong mag-impake ay lumabas na kaming tatay at inatid niya ako sa sakayan ng tricycle papunta sa bayan. Pasensya ka na anak kung hindi na kita mayahatid Alam mo namang may trabaho ko ngayon. Sige po tay, naiintindihan ko po. Saka kaya ko naman pong bumiyahe na mag-isa eh. Saka madali na lang po yun. Nasa akin naman po ang address ng gym ni Sir Luis eh. Basta anak, mag-iingat ka ron At palagi mong susundin si Sir Luis. Siyang nakakaalam ng mas nakakabuti para sa'yo. Maswerte ka kasi siya ang magiging coach mo simula ngayon. Pero tay, talaga po bang kailangan po na siya ang maging coach ko? Okay naman po kayo bilang coach ko, di ba? Nagdadalawang isip ka pa rin ba? Napag-usapan na natin yan Nakakahiya kay Luis kung bigla ka na lamang aatras dahil inaasahan ka niya sa gym niya ngayon. Sige na, sumakay ka na. Mag-iingat ka anak. Kayo rin po tay, mag-iingat po kayo. Mabigat ang loob ko nang sumakay ako ng tricycle. Nang umandar na yon, matapos kong sabihin sa driver kung saan ako pupunta, ay isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko. Ayoko kasing malayo sa baryo namin dahil mas komportable ako roon. Pero naisip ko rin na baka nga kailangan kong gawin yon para mas matuto ko sa kalakaran ng buhay. Pagdating ko sa gym ni Sir Luisito ay naroon na ang ilang kabataan na sasailalim sa kanyang training. Matapos naming isa-isang magpakilala ay nagsimula na kagad ang aming pagsasanay. Nagsimula kaming tumakbo paikot sa malawak na gym. Ilang beses kaming umikot hanggang sa nakaramdam na ako ng pagod. Sumunod agad ang jumping rope. Napansin ko na mahusay magturo si Sir Luis dahil kapag merong hindi tama ang pagtalon, palaging sumasabit ang paa sa jumping rope ay kalmado niyang tinuturuan at tinatama ang mga yon. Nag-shadow boxing din kami. Itinuro sa amin ni Sir Luis ang mga teknik niya at ang tamang forma ng paa, braso, kamay kapag nasa loob ng boxing ring. Tapos, nag-meets kami. Talagang kakaiba kung mag-meets si Sir Luis dahil parang napagod kagad ako sa kada suntok ko sa kanyang pads. Matapos ang mahigit 1 oras, ay pinagpahinga kami ni Sir Luis. Doon ko lang nagawang ilagay ang mga gamit ko sa boarding house kung saan mananatili ang lahat ng kasama ko. Sa isang kwarto ay merong 4 na double deck, kaya 8 tao sa isang kwarto. Nang nakaligo na ako ay humiga ako sa aking higaan at bigla kong naalala si tatay. Kahit maigpit siya sa akin, ay aminado ko na namimiss ko siya kahit ilang oras pa lamang akong wala sa aming bahay. Sa mga sumunod na araw ay naging routine ko na ang paggising ng maaga para mag-almusal at pagkatapos ay sumabak na sa matinding training. Labis akong nahirapan dahil iba ang paraan ni Sir Luis sa pagtitraining kung ikukumpara yon sa paraan ni tatay. Isang hapon, matapos ang training, ay tumambay ako sa labas ng gym. Gusto ko na umuwi na sana, pero ayon kay Sir Luis, ay sa Sabado pa ang araw ng aming pahinga. Kaya sa Sabado ko pa maaaring mabisita si tatay. Habang nasa labas ako ng gym, ay hindi ko inaasahan na makikita ko si Darwin. May bit-bit siyang paper bag at halatang namili siya sa kung saan. Papasok sana ako sa gym pero huli na dahil nakita na ako ni Darwin. Uy, Lowell! Akalain mo nga naman. Anong ginagawa mo rito? Wala ka nang pakialam doon kung anong ginagawa ko rito. Teka, hindi ba ito yung bagong gym dito sa bahay natin? Huwag mong sabihin na isa ka sa tinitraining ni Sir Luis. Ano naman ngayon sa'yo? Grabe ka naman makipag-usap sa akin.
Alam mo, hindi dapat tayo nag-aaway. Kasi tayo lang ang boksingero na pwede magdala ng karangalan sa baryo natin. Alam mo ba, nandito ako dati nakatira sa bayan. Ikinuha ko rito ni Papa ng apartment. Ang sabi ko kasi sa kanya ay gusto ko na maging independent. Nito ko lang nalaman na marami palang magagandang puntang lugar dito sa bayan, lalo na tuwing gabi. Kung gusto mo, sumama ka sa akin mamaya eh. May pupuntahan tayo. At bakit naman ako sasama sa'yo, Aber? Hindi naman tayo magkaibigan. Ano ka ba? Hindi ba sabi ko sa'yo ay hindi dapat tayo nag-aaway? Saka, kaya nga tayo lalabas eh, para maging magkaibigan tayo. Huwag kang mag-alala kasi alam kong wala kang pera, kaya ako na ang bahala sa'yo mamaya. Ililibre kita. Saan ba tayo pupunta? Malalaman mo rin mamaya. Basta't magkita na lang tayo sa labas ng palengke mamayang alas 9 ng gabi. Hihintayin kita ron. Hindi ko nagawang tanggihan si Darwin dahil umalis na siya. Pinag-isipan ko ang sinabi ni Darwin. Nung una ay naisip ko na hindi dapat ako sumama sa kanya kasi nakapagtataka naman na bigla na lang niyang gustong makipagkaibigan sa akin. Ganun pa man, alam ko sa sarili ko na pagod na ako sa ilang araw na halos wala akong ginawa kundi ang mag-training ng mabuti. At wala naman sigurong masama kung lalabas ako kahit isang gabi lang. Pagsapit ng gabi ay nagbihis ako ng maayos. Umalis ako ng gym at nagtungo ako sa labas ng palengke. Naroon na si Darwin. Tinanong ko kung saan kami pupunta pero ayaw pa rin niyang sabihin. Sumakay kami sa jeep at makalipas ang ilang minuto ay bumaba kami sa tapat ng isang bar. Oh, nandito na tayo. Sigurado ako na mag-e-enjoy ka rito. Teka, Darwin. Bakit dito mo ako dinala? Sana sinabi mo agad sa akin para hindi na lang ako pumayag. Kaya nga hindi ko sinabi sa'yo kasi alam kong hindi ka papayag eh. Saka, kakilala ko may-ari niyan. Kaya kahit wala pa tayong 18 years old, makakapasok tayo dyan. Ako ang bahala sa'yo. Libre naman kita eh. Relax ka lang. Wala akong pakialam kahit libre mo ako, no? Hindi ako pwede mag-inom. May training pa ako bukas eh. Training na naman. Alam mo, Lowell, gaya ko, hindi mo na kailangan magpasubsob sa training, ano? Hindi na natin kailangan yan kasi magagaling na tayo eh. Hindi ba? Kahit isang beses eh, hindi pa tayo natatalo sa laban. Ang training para lang yan sa mga baguhan at mahihina. Pero tayo, wala na tayong dapat patunayan. Pero baka mapagalitan ako ni Sir Luis eh kapag nalaman niyang nag-inom ako. Eh di wag mo sabihin sa kanya. Saka hindi ka ba naiinggit sa akin na nagagawa ko lahat ng gusto ko? Hindi ka pa nga yata nakakatikim ng alak sa edad mo na yan eh. Tama ka, hindi pa nga. Ayaw kasi ni tatay na umiinom ako ng alak eh, habang minor de edad pa ako. Alam mo, Lowell, para ka talagang bata kung ituring ng tatay mo. Hoy Darwin, hindi na ako bata. Eh naman pala eh. Eh di patunayan mo sa akin. Nang dahil sa pambubuyo ni Darwin, ay napapayag niya akong pumasok sa bar. Doon ay nag-inom kaming dalawa. Nang tinamaan ako ng alak, ay sumayaw na rin ako sa gitna. Nakalimutan ko na may training pa ako bukas nang may mga babae na akong nakilala. Pakiramdam ko ay isa akong ibong nakalaya mula sa matagal na pagkakakulong sa hawla ng gabing yon. Madaling araw na nang nakabalik ako sa gym. Lasing na lasing ako. Papasok na sana ako sa kwarto nang lumapit sa akin si Sir Luisito. Kalmado ang boses niya nang kinausap niya ako. Ipinaalala niya sa akin na isa sa mga patakaran niya ay bawal ang maglasing, lalo na't wala pa ako sa hustong edad. Dahil sa kalasingan ko, ay nasagot ko ng hindi maganda si Sir Luis. Sinabi ko sa kanya na wala siyang karapatan na pagsabihan ako dahil hindi ko naman siya tatay. Labis na nagalit sa akin si Sir Luis sa sinabi kong yon, at yun ang naging dahilan para magdesisyon siya na alisin ako sa mga kabataan
na sinasanay niya para maging mahusay na boksingero. Kahit lasing pa ako ng sandaling yon, ay nag-empake na ako para umalis. Medyo malakas pa ang loob ko dahil sa tama ng alak sa akin. Pero nang nakasakay na ako ng tricycle pa uwi, ay doon sumiksik sa utak ko ang kamaliang nagawa ko. Nakaramdam ako ng matinding pagsisisi. Bukod doon, ay natakot din ako sa magiging reaksyon ni tatay kapag nalaman niya ang nangyari. Pasikat na ang araw nang nakarating ako sa bahay namin. Nag-alinlangan akong kumatok dahil hindi ko talaga kayang harapin si tatay ng sandaling yon. Pero biglang bumukas ang pinto at bumulaga sa akin si tatay. Gulat na gulat si tatay pagkakita niya sa akin. Oh, Lowell, anong ginagawa mo rito, anak? Hindi naman ngayon ang araw ng pahinga ninyo? Tay, ano po kasi? Sandali nga, bakit amoy alak ka? Lasing ka ba? Hindi po. Anong hindi? Pumasok ka nga rito sa loob, bilisan mo! Napayuko akong pumasok sa bahay namin. Didiretso sana ako sa kwarto ko para iwasan si tatay, pero sinabi niya na maupo muna ako dahil kailangan namin mag-usap. Mataas ang boses niya at alam ko na kapag ganun ay kailangan kong sumunod sa kanya. Wala akong nagawa kundi ang maupo sa maliit naming sala. Umupo si tatay sa tabi ko. Titig na titig siya sa akin habang ako naman ay nakayuko pa rin. Ngayon, ipaliwanag mo nga sa akin kung bakit ka umuwi at bakit ka lasing? Tay, pwede po bang sa ibang araw na lang po natin gawin ang pag-uusap na to? Bakit ha? Gusto mo bang mag-isip pa ako ng ilang araw kung ano ba talaga nangyari? Ngayon mo na sabihin. O baka gusto mong puntahan ko si Luis ngayon at baka may alam siya sa nangyari? Huwag na po, tay. Sige na po. Magkikwento na po ako sa inyo. Ano po kasi, tinanggal na po ako ni Sir Luis sa mga sinasanay niya. Ano ka mo? At bakit ka naman niya... Bakit ka niya tinanggal? May nagawa ka bang kasalanan? Tay, nag-inom po kasi ako kagabi sa isang bar sa bayan. Tapos kanina pagbalik ko po sa gym, nasagot ko po ng pabalang si Sir Luis. Kasi po lasing ako. Anak ng... Bakit mo ginawa yun? Hayaan niyo na po. Pwede naman pong kayo na lang pong maging coach ko ulit eh. Mas okay pa nga po ang ganun eh. Hindi mo alam ang sinasabi mo, lintik ka. Hindi mo alam kung paano mababago ni Luis ang buhay mo. Wala ka. Binigo mo ko, Lowell. Kahit po hindi si Sir Luis ang maging coach ko, ay sigurado po ako na magiging mahusay na boksingero pa rin po ako. Hindi mo ako naiintindihan. Malaki ang maitutulong ni Luis sa'yo. Alam mo ba na napakaraming gustong maging coach ha? Tapos ikaw na nabigyan na ng pagkakataon, sinayang mo pa. Galit na tumayo si tatay at lumabas ng bahay. Habang ako naman ay labis ang pagsisising nararamdaman. Pakiramdam ko tuloy, isa kong malaking kabiguan para sa tatay ko. Simula noon ay si tatay na ulit ang naging coach ko. Pero naramdaman ko na wala na akong ganang mag-training kahit pa meron akong laban sa susunod na buwan. Tumiim kasi sa utak ko ang sinabi ni Darwin na ang mga kagaya namin na hindi natatalo sa laban ay hindi na kailangang mag-training. Nagsimula na akong magdahilan kay tatay para lang hindi ako makapag-training. Minsan ay sinasabi ko na masama ang pakiramdam ko kahit hindi naman yun totoo. May mga pagkakataon din na tumatakas ako kay tatay tuwing gabi para sumama kay Darwin at mag-inom sa bar. Dumating sa puntong kinausap na ako ni tatay tungkol sa bagay na yon. Ano ba nangyayari sa'yo, Lowell? Bakit masyado mo na yatang pinababayaan ang training mo? Hindi ko na po kailangan mag-training, tay. Alam ko naman po na mananalo ako sa laban eh.
Kaya relax lang po kayo dyan. Chill lang kayo. Relax? Sa tingin mo ba'y makakapag-relax ako kung nakikita kitang ganyan? Sa tingin mo ba ay hindi ko alam na tumatakas ka tuwing gabi at uuwi ka ng madaling araw ng lasing? Hindi lang ako nagsasalita dahil inisip ko na baka nasasaktan ka dahil kumalas na si Luis bilang coach mo. Iniisip ko na lilipas din yan. Pero hindi eh. Ilang araw ka ng ganyan. Bakit, Tay? Masama po bang enjoyin ko ang kabataan ko? Ginagawa din naman po ito ng ibang kaedad ko, di ba? Hayaan niyo lang po ako. Kasi simula po nang pumasok ako sa mundo ng boxing, ay palagi ko na po kayo sinusunod. Kaya sana, ay hayaan niyo po akong gawin naman ang gusto ko. Huwag mo sanang hintayin na makaranas ka ng pagkatalo para mapagtanto mo na nagpapabaya ka na. Tandaan mo, yung training na yan ay hindi para sa akin, kundi para yan sa'yo. Hindi ko na inintindi ang mga sinabi ni tatay. Nanatili akong kampante na sa susunod kong laban ay ako pa rin ang mananalo. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng laban ko. Ramdam ko ang kaba ni tatay dahil alam niya na wala akong maayos na training, habang ako naman ay kampante lang dahil tiwala ako na ang laban niya na yon ay gaya lamang ng mga nauna kong laban na ako ang mananalo. Laking gulat ko nang nakita ko si Darwin sa kabilang bahagi ng boxing ring. Malinaw na siya pala ang makakalaban ko. Nakakaloko ang ngisi niya sa akin na para bang hindi niya ako itinuring na kaibigan sa loob ng ilang araw. Tay, si Darwin po pala makakalaban ko? Malamang, sino bang nakikita mo sa kabilang panig ng ring? Nagulat lang po ako na siya palang makakalaban ko. Ako rin. Hindi kasi sinabi sa atin kung sino makakalaban mo. Bakit? Natatakot ka ba na si Darwin ang makakalaban mo ngayon? Hindi po ah. Maganda nga po na magkaharap na kaming dalawa para malaman kung sino mas magaling sa aming dalawa. Saka para magkaroon na rin siya ng isang talo. Ayan ka na naman sa pagiging kampante mo eh. Kilala mo si Darwin. Gaya mo ay wala rin siyang talo. Kaya malakas talaga siya. Kaya anak, ibigay mo ang lahat ng kaya mo. Nang umakyat ako sa ring, ay aminado ko na may kaba ako sa dibdib. Na-pressure akong talunin si Darwin dahil ayokong magkaroon ng isang talo ang record ko. Tapos si Darwin pa ang makakatalo sa akin. Sa pagsisimula ng unang round, ay agad akong pinaulanan ni Darwin ng suntok. Wala akong nagawa, kundi ang dumipensa at iwasan ang kanyang bawat suntok. Hanggang sa malinis na pumasok ang isang jab ni Darwin at tumama yon sa aking muka. Sa kalagitnaan ng round ay mas naging agresibo si Darwin. Sunod-sunod ang suntok niya sa katawan ko. Wala akong sapat na lakas para makaganti ng suntok. Tinapos ni Darwin ang round na yon na parang siya ang may kontrol sa aming laban. Sa ikalawang round ay mas mabigat na ang pakiramdam ko. Pagtunog pa lang ng bell ay agad na umatake si Darwin. Mabilis at buo ang galaw niya. Kulang sa lakas ang mga suntok ko, habang sa tuwing tumatama naman sa akin ang mga suntok ni Darwin ay damang-dama ko ang kanyang lakas. Habang tumatagal ang round ay lalo akong bumabagal. Nanginginig ang mga binti ko. Ramdam ko na hindi handa ang katawan ko. Alam kong napabayaan ko ang training ko, at sa laban na yon ay nakikita ko na ang resulta ng aking pagpapabaya. Pagdating ng huling round ay malinaw sa isip ko na lamang si Darwin. Ramdam ko na paubos na ang lakas ko, habang si Darwin ay tila relax lang. Muli akong tinamaan ng suntok niya na naging dahilan para mapaatras ako. Nang tumunog ang huling bell ay alam ko na ang mangyayari. Tinanggal ko ang mouthguard ko habang hinihintay ang desisyon. Pagod na pagod ako. Hindi na ako umasang mananalo ako. Nang itaas ang kamay ni Darwin bilang panalo,
ay doon ko naramdaman ang sakit ng pakiramdam ng unang pagkatalo sa isang boxing match. Habang bumababa ako ng ring, ay dala ko ang isang malinaw na pakiramdam na hindi si Darwin ang tunay na tumalo sa akin, kundi ako mismo dahil pinabayaan ko ang aking training. Matapos ang laban, ay sandali akong iniwanan ni tatay dahil aniya ay meron siyang kakausapin. Habang inaayos ko ang mga gamit ko, ay lumapit sa akin si Darwin. Ang buong akala ko ay magiging magaan ang pag-uusap namin dahil inakala kong magkaibigan na kami. Pero iba ang nangyari. O ano? Anong pakiramdam ng isang talunan, ha? Teka. Isang beses lang ako natalo tapos talunan kagad. Ganun pa rin yun. Ang sakit siguro sa pakiramdam na makaranas ng pagkatalo, no? Ako kasi, malinis pa rin ang record ko. Kung ako sa'yo, hihinto na ako sa pagboboxing. Mukhang hindi ito para sa'yo eh. Teka, sandali nga, Darwin. Bakit parang ang yabang mo namang magsalita? Akala ko ba magkaibigan na tayong dalawa? Imbis na pagaanin mo ang loob ko, kung ano-ano pang sinasabi mo eh. Para ka nang aasar. Ikaw kaibigan ko? Nagpapatawa ka ba? Hindi ka lang pala talunan, kundi isa ka pang uto-uto. Ano ba sinasabi mo? Alam mo kasi, Lowell, nalaman ko na ikaw ang makakalaban ko sa susunod. Kaya gumawa ko ng paraan para magulo ko ang training mo. Aaminin ko sa'yo, kinabahan ako nang malaman kong si Sir Luis ang coach mo kasi magaling talaga siya. Kaya ginawa ko ang lahat para mawala ang atensyon mo sa training mo. At nagtagumpay naman ako. Ang galing ko, di ba? Hayop ka. Kung ganun yung pagsama mo sa akin sa bar at pagtuturo mo sa akin na uminom ay plano mo pala para hindi ako maging handa sa laban natin. Ganun na nga. Sa wakas, nakuha mo na rin. At napakasaya ko dahil ako ang kauna-unahang nakatalo sa'yo. Napakautak mo talaga. Ang daya mo. Hindi ako papayag na hindi makakabawi sa'yo. Maglaban ulit tayo. Saka mo na ako hamunin kapag mas magaling ka na sa akin. Pero wag mong kalilimutan na isa kang talunan. Tumiim ang bagang ko at mariing kong naikuyom ang aking mga kamay. Gusto ko sanang suntukin sa mukha si Darwin pero naisip ko na baka maban ako sa boxing. Kaya pinigilan ko ang sarili ko. Kinuha ko ang gamit ko at umalis na ako sa lugar na yon. Galit na galit talaga ako ng sandaling yun, Sir Blair. Hindi ko matanggap na natalo ko ni Darwin kahit alam ko na dahil yon sa aking kapabayaan. Sumakay ako ng tricycle at nagpunta ako sa bayan dahil gusto ko munang mapag-isa. Pagkarating ko sa bayan ay bumili ako ng beer at nagpunta ako sa isang bakanting lote. Doon ko ininom ang beer habang nagmumukmok hanggang sa isang matandang lalaki ang lumapit sa akin. Medyo madungi siya at may butas ang kanyang pantalon. Atang, pasensya na po kayo, wala po akong barya. Pamasahe ko na lang po pauwi ang meron ako dito kaya wala po ako may bibigay sa inyo. Sa iba na lang po kayo mamalimos. Pasensya na po talaga. Bakit wala ka ng pera? Kasi, ibinili mo ng alak, ganun ba? Alam mo bang hindi dapat umiinom ang mga kagaya mong menor de edad? Tatang, 18 years old na po ako sa susunod na taon. Ano po bang pinagkaiba nun? Kayo talagang mga kabataan. Karamihan sa inyo ay ayaw makinig sa aming mga matatanda. Oo nga pala, napanood ko ang laban mo kanina. Ano po? Isa ako sa mga nanood kanina sa laban mo at nakita ko na mahusay ka naman. Pero parang kinulang ka yata sa pagsasanay. Nakita ko rin na maraming tumatakbo sa isip mo. Tama ba ako? Sino po ba kayo? Bakit parang ang dami niyo pong alam? Ako, si Catalino.
Pero maaari mo kung tawaging Tatang Lino. Narinig ko na Lowell ang pangalan mo. At kanina ang unang beses na natalo ka, kaya siguro napakasakit nun para sa'yo. Alam kong bumaba ang tingin mo sa iyong sarili dahil sa pangyayaring yon at iniisip mo na sa ngayon ay pinagtatawanan ka ng lahat, lalo na nang nakatalo sa'yo. Teka, Tatang. Manghuhula po ba kayo? At alam niyo kung anong nararamdaman ko at tumatakbo sa utak ko ngayon? Hindi ko kailangan maging manghuhula para malaman ko kung ano ang nararamdaman ng isang tao. Pero huwag kang mag-alala iyo. Dahil bibigyan kita ng pagkakataon para muling patunayan ang galing at lakas mo sa lahat. Heto, tanggapin mo ito. Mula sa bulsa ng pantalon ng matanda, ay inilabas niya ang isang medalyon. Kulay ginto yun. At merong mga nakaukit doon na simbolo na hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin. Ano naman po yan? Ginto? Aba kung ginto po yan, mas kailangan niyo po yan kaysa sa akin. Isang lan niyo po yan o kaya ibenta niyo para magkaroon po kayo ng pera. Ito ay isang makapangyarihang medalyon iyo. Ito ang gagamitin mo para muli mong patunayan ang sarili mo sa mga tao na hindi lang sa 4 na sulok ng ring kaya mong makipaglaban, kundi kaya mo ring maging isang bayani. Teka, hindi ko po kayo maintindihan eh. Medyo natatakot po ako sa mga sinasabi niyo. Naiintindihan ko kung bakit ka natatakot, lalo na't hindi mo naman ako kilala. Pero nakita ko sa aking pagitain na may paparating na dilubyo sa inyong baryo. Isang aswang ang sasalakay doon. At kung walang makikipaglaban sa kanya, ay maraming buhay ang mawawala. Sa nakikita ko sa iyo, ikaw ang karapat dapat na makipaglaban sa aswang na yon. Dahil likas ang tapag na meron ka. Alam kong malakas ka. Pero ang medalyon na ito ang magbibigay sa iyo ng karagdagang lakas, bilis at sapat na kakayahan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kaya tanggapin mo ito, Lowell. Pasensya na po kayo pero napakahirap pong paniwalaan ng mga sinasabi niyo, Tatang. Sige po. Kailangan ko na po umalis. Hindi ko na inubos ang beer na binili ko. Inilapag ko yon sa inuupuan ko at saka ko tumayo. Dinampot ko ang aking bag at isinukbit ko yon sa aking likod. Nilagpasan ko si Tatang Lino. Pero hindi pa ako nakakalayo nang hawakan niya ang bag ko. Kaya napahinto ako at nilingon ko siya. Tatang, ano ba? Pwede po bang wag na po kayong makulit? Sa iba niyo na lang po ibigay ang medalyon niyong yan. Sigurado ka na ba sa desisyon mong yan? Opo, kaya bitiwan niyo na po ang bag ko. Kailangan ko na pong umuwi. O siya, sige, ikaw ang bahala. Mag-iingat ka at sana ay wag mong pagsisiyan ang pasya mo. Nang bitiwan ni Tatang Lino ang aking bag, ay malalaki ang mga hakbang na lumayo ako sa kanya. Nagmamadali akong tumawid sa kabilang bahagi ng kalsada para mag-abang ng tricycle. Nakatayo pa rin si Tatang Lino sa bakanting lote habang nakatingin sa akin. Grabe, ang weird naman ng matandang yun. Para siyang may sira sa ulo. Kung ano-anong sinasabi. Isang bus ang dumaan, kaya sandaling nawala sa paningin ko si Tatang Lino. Nang nakalagpas na ang bus, ay nagtaka ko ng gusto dahil wala na si Tatang Lino sa kinatatayuan niya. Imposible na nawala siya ng ganong kabilis. Hindi rin pwedeng sumakay siya sa bus dahil hindi yun huminto kahit isang segundo. Bigla kong kinilabutan. Nagtaasan ang balahibo sa braso at bato ko. Hindi ko alam kung anong iisipin ko ng sandaling yon. Kung totoo ba si Tatang Lino o baka naman likha lamang siya ng aking imahinasyon. 10 oras na ng gabi nang makabalik ako sa aming baryo dahil
natagalan akong makahanap ng tricycle na maghahatid sa akin doon. Habang naglalakad ako papunta sa bahay namin, ay nilukob ako ng matinding pagtataka dahil may mga tao kong nakitang umiiyak. Hindi na ako nagtangkang makiusyoso dahil ang tanging gusto ko lang ay ang makauwi na at makapagpahinga. Masyadong maraming nangyari sa araw na yon, kaya gusto ko nang matulog. Ngunit pagdating ko sa bahay ay mas lalo akong nagulat nang naabutan ko si tatay na ginagamot ng albularyong si Mang Ruel. May malaking sugat sa braso si tatay na parabang kinalmot siya ng isang mabangis na hayop. Nag-aalala akong lumapit sa kanya at doon ko nakita na malalim talaga ang sugat niya. Mabuti na lang at nakauwi ka na, anak. Kanina pa ako alalang-alala sa'yo. Saan ka ba nagpunta? At hindi na kita nakita matapos mong lumaban. Nagpalipas lang po ako ng sama ng loob sa bayan, tay. Ano po ba nangyari sa inyo, tay? Bakit may ganyan po kayong sugat? Lowell, anak, hindi ko alam kung maniniwala ka sa sasabihin ko sa'yo. Pero isang aswang ang biglang sumalakay dito sa ating kanina. Napakabilis sa mga pangyayari. Bigla na lang siyang dumating at pumasok siya sa mga bahay. Inatake niya lahat ng taong nakita niya. Isa ko sa mga sinubukang labanan siya. Pero masyado siyang malakas, anak. Itong sugat ko na to, dahil ito sa pagkalmot niya sa akin. Umalis din naman siya, pero maraming sugatan at may isa siyang pinatay. Sigurado ko, anak, na babalik pa dito ang halimaw na yon. Anak ng putya. Totoo nga sinabi ni Tatang Lino kanina. Ano, anak? Sinong Tatang Lino? Wala po, tay. Pero sigurado po ba kayo na aswang nga po yung sumalakay dito? Baka naman po mabangis na hayop lang po yun o kaya adik. Sumabat sa pag-uusap namin si Mang Roel. At aniya, aswang talaga ang nilalang na sumalakay sa aming baryo. Sabi pa niya, sa lugar na pinanggalingan niya ay maraming aswang at minsan na siyang nakakita ng ganong nilalang. Kaya alam niya na isang aswang ang nagdulot ng takot sa mga tao sa baryo namin habang wala ako kanina. Nang matapos ng gamutin ni Mang Ruel ang sugat ni tatay, ay umalis na siya. Nakatulala pa rin ako dahil hindi ako makapaniwala na totoo ang sinabi ni Tatang Lino na merong isang aswang ang sasalakay sa aming baryo. Lowell, anak, simula ngayon ay hindi ka na pwedeng lumabas kapag gabi na, ha? Ang hilig mo pa namang tumakas para mag-inom. Hindi natin alam kung kailan babalik ang aswang, kaya kailangan natin mag-ingat. Tay, may sasabihin po ako sa inyo. Nung nasa bayan po kasi ako kanina, may isang matanda pong lumapit sa akin. Ano ka mo? Sino matandang yon? Hindi ko po siya kilala eh. Lalaki po. Ang sabi po niya Tatang Lino po ang pangalan niya. Tatang Lino? Abay, wala naman akong kilalang matandang may ganyang pangalan, ha? Kaya nga po, sinabi ko na hindi ko po siya kilala eh. Parang nahulaan niya po kasi yung mangyayari dito ngayon sa baryo natin. Ang sabi po niya sa akin kanina, ay meron daw pong sasalakay na isang aswang. At kapag wala daw po naglakas ng loob na labanan ng aswang na yon, ay dadanak daw po ang dugo dito sa atin. Hindi po ba tayo nakapagtataka na alam niya po ang mangyayari? Nakapagtataka nga yan, anak. Pero hindi naman kaya siya ang aswang? Kaya alam niya na mangyayari yon? Oo nga, no. Pero ewan ko, tay, parang imposible kasi na aswang siya eh. Kasi kung siya po yung aswang na sumalakay dito, bakit magbibigay pa po siya sa akin ng babala, di ba? Sa bagay, tama ka sa sinabi mong yan. Saka, tay, meron pa nga po siyang binibigay sa akin na isang medalyon. Magagamit ko raw po yun sa pakikipaglaban sa aswang. Papalakasin daw po at pabibilisin daw po ako ng medalyon na yun. Kasi, meron daw po yung kapangyarihan. Nasa na medalyon, anak? Patingin nga ako. Yun nga, tay, hindi ko po tinanggap eh.
Iniisip ko po kasi na baka nawawala lang po siya sa kanyang sariling katinuan. Nang oras po na yun kasi napakahirap po paniwalaan ng mga sinasabi niya. Pero ngayon nagkatotoo na po sinabi niya tungkol sa aswang. Parang nakapagsisisi po na hindi ko tinanggap yung medalyon. Baka kasi totoong meron po yung kapangyarihan. Sayang naman anak. Baka padala ng langit ang matandang yon para mailigtas sana ang mga tao rito mula sa aswang na yon. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko. May panghihinayang akong naramdaman. Ngunit isa pa ring malaking misteryo para sa akin kung sino nga ba talaga si Tatang Lino. Maiba ko. Kumusta pala ang pakiramdam mo anak? Ang ibig ko sabihin masama pa rin ba ang loob mo dahil natalo ka ni Darwin? Hindi naman po maaalis yun, tay. Alam ko pong alam nyo na dati pa kami nagpapagalingan ni Darwin. Tapos siya pa po ang unang nakatalo sa akin. Hindi bale. Kanina kinausap ko yung organizer ng event. At ang sabi niya, gusto niya na mag-rematch kayo ni Darwin. 1 buwan mula ngayon ay maghaharap ulit kayo. Talaga po, tay? Ibig po sabihin magkakaroon kagad ako ng pagkakataon na makalaban si Darwin? Ganun na nga. At sana, sa pagkakataong ito, ay may natutunan ka na. Hindi porke alam mo magaling ka, ay magiging kampante ka na. Napakahalaga ng training para sa isang boksingero na kagaya mo. Alam kong mahirap ang ginagawa mo, kaya nga minsan kapag sinasabi mo na ayaw mo mag-training ay hinahayaan lang kita. Pero kapag ganong may papalapit kang laban, dapat ay mas pagtuunan mo ng pansin ang training at pagpapalakas ng katawan mo. Naiintindihan ko na po ngayon, tay. Alam ko pong kasalanan ko kung bakit po ako natalo ni Darwin kanina. Kasi naging pabaya po ako. Masyado po ako naging kampante kasi palagi ko pong iniisip na wala pong makakatalo sa akin. Huwag po kayo mag-alala kasi paghahandaan ko po ang muling paghaharap namin ni Darwin. Patawad po, tay, kung di ko po kayo sinunod at inisip ko po na masyado kayong maigpit sa akin. Ngayon ko lang po na-realize na nagmamalasakit lang po kayo sa akin. Kaya niyo po ako pinagbabawalang gawin ng mga bagay na alam niyong hindi makakatulong po para maabot ko po ang mga pangarap ko. Ay nako, natutuwa akong marinig ang mga yan sa iyo anak. Sana ay magtuloy-tuloy na ang pagbabago mo. At huwag mong kakalimutan, nakakampi mo ko sa lahat ng laban. At hindi kita hayaang gawin ng isang bagay na alam kong ikakapahamak mo. Tatay mo ko, Lowell. At walang tatay ang gugustuhin na malagay sa alanganin ang kanyang anak. Hindi ko napigilan ang pagkawala ng luha sa aking mga mata. Maigpit kong niyakap si tatay at gumanti naman siya ng yakap sa akin. Nang sandaling yon ay nangako ako sa aking sarili. Natututukan ko na ang aking pagtitraining at hindi ko nagagawin ang mga bagay na naging dahilan ng pagkatalo ko kay Darwin. Nang mga sumunod na araw ay nanibago ko sa aming baryo. Kahit maaga pa lang ay halos wala ng tao sa labas. Hindi pa rin ako makapaniwala na isang aswang ang dahilan ng mga pagbabagong yon. Isang hapon, katatapos ko lang magsanay nang dumating bigla si Alfred. Uy, mukhang kakatapos mo lang mag-training ah. Kumusta pala ang laban mo kahapon? Bakit ba nagtatanong pa ako? Paniguradong panalo ka naman, di ba? Mali ka, tol. Natalo ako. Ano ka mo? Nagbibiro ka lang, di ba? Hindi ako nagbibiro, Fred. At hulaan mo kung sino nakatalo sa akin. Sino? Si Darwin. Anak ng 7 kalabaw, oo. Bakit sa dami na pwede makatalo sa'yo si Darwin pa? Yaan mo na, kasalanan ko naman eh. Di ko nahalata na kaya pala ako ini-impluwensya ni Darwin na mag-inom at magpunta sa bar bago ang laban namin ay para mawala ang atensyon ko sa training ko. Ayun, nagtagumpay naman ang loko at natalo niya ako. Pero magkakaroon naman kami ng rematch eh.
sa susunod na buwan. Buwisit talaga ang Darwin na yun eh. Ang daya. Bakit kasi naniwala ka na nakikipagkaibigan sa yun eh? Pero hindi bale. Bawian mo siya sa rematch nyo, tol. Ipakita mo kung sino ang totoong champion sa inyong dalawa. Basagin mo yung uso. Magsasalita pa sana ako ng isang matandang lalaki ang nakita kong nakatayo sa labas ng aming bakuran. Nanlamig ako nang malaman kong si Tatang Lino ang matanda na yon. Ngumiti siya sa akin at saka kumaway. Matapos yun ay naglakad siya palayo. Alfred, tol, dito ka lang ha. May pupuntahan lang ako saglit. Teka, saan pupunta? Samahan na kita. Wag na, tol, dito ka lang. At wag kang susunod ha. Basta babalik ako dito. Nagmamadali kong sinundan si Tatang Lino. Kahit halos tumatakbo na ako, ay nakapagtataka na hindi ko siya magawang maabutan kahit naglalakad lang siya. Nang nakarating na kami sa dulong bahagi ng baryo kung saan wala ng kabahayan at kasukalan na, ay sakalang huminto si Tatang Lino. Nakangiti siyang humarap sa akin. Grabe kayo, Tatang Lino. Ang bilis niyo po maglakad. Daig ko pa ang nag-training ng 3 araw ah. Siguro naman ay naniniwala ka na sa mga sinabi ko sa iyo kahapon. Opo, totoo nga po sinabi niyo. Pag uwi ko po kagabi, ay sinabi po sa akin ni Tatay na meron daw pong aswang na umatake dito sa baryo namin. Sorry po, Tatang ha, kung inisip ko po na nababaliw kayo. Kasi kung ano-ano po sinasabi niyo po sa akin eh. Naiintindihan naman kita. Kaya wala kang dapat na ihingi ng tawad. Bakit mo pala ako sinundan dito? Ano po kasi, ang totoo po niyan eh. Pumapayag na po akong kunin po sa inyo ang medalyon na ibinibigay niyo po sa akin. Huwag po kayong mag-alala. Kasi gagamitin ko po yun para labanan po yung aswang kung sakaling bumalik siya. Sigurado ka na ba sa desisyon mong yan? Hindi na ba magbabago ang isip mo? Alam mo kasi, Iho, sa oras na tanggapin mo ang medalyon, ay habang buhay na yung nasa iyo at habang buhay ka na ring makikipaglaban sa mga aswang dahil yun ay nilikha para sa ganung bagay. Ikaw ay magiging isang mananabas ng aswang. Opo, Tatang Lino. Naisip ko po kasi na baka hindi lang sa pagboboxing ako nakatagana. Sa nangyari pong pag-atake ng aswang dito sa amin, na-realize ko po na kailangan ng aming baryo ng isang tao na makikipaglaban sa mga ganong nilalang. Kaya, hihingin ko na po sana sa inyo yung medalyon po. Natutuwa ako sa desisyon mong yan, Iyo. Pero, wala na sa akin ang medalyon. Po? Sayang. May pinagbigyan na po ba kayong iba? Wala. Inilagay ko yun sa bag mo. Hindi ba nung paalis ka na, ay hinawakan ko ang bag mo? Wala kang kaalam-alam na inilagay ko na roon ang medalyon. Magsasalita pa sana ako nang bigla kong narinig ang pagtawag ni Alfred sa likuran ko. Paglingon ko sa kanya ay tumakbo siya papalapit sa akin. Di ba sabi ko sa'yo huwag kang susunod, ang kulit mo naman eh. Gusto ko kasing malaman kung saan ka pupunta eh. Ano bang ginagawa mo rito? Ipapakilala ko sana si Alfred kay Tatang Lino. Pero pagharap ko ay wala na roon si Tatang Lino. Luminga ako sa paligid pero hindi ko na talaga siya nakita. Sinabi ko na lang kay Alfred na nagpahangin lang ako roon. At para hindi na siya magtanong pa, ay umuwi na ako sa bahay namin. Pagdating ko sa tapat ng bahay, ay agad kong tinignan ang aking bag at nakita ko nga roon ang medalyon ni Tatang Lino. Manghang-mangha ako nang isuot ko yun sa aking leeg. Agad kong naramdaman ang kakaibang enerhiya na pumasok sa aking katawan. Naging magaan ang pakiramdam ko na parabang bagong tao na ako. Doon ko napatunayan sa sarili ko na totoo ang lahat ng sinabi ni Tatang Lino. Sa palagay ko
ay padala nga siya ng Diyos sa amin para iligtas kami sa kinakaharap na panganib ng aming baryo. Kinagabihan, habang nakahiga ako sa aking higaan, ay nasa labas naman si tatay. Nagbabantay siya roon sa posibleng pag-atake ng aswang. Maya-maya pa ay bumangon ako at pinuntahan ko si tatay. Isang itak ang kanyang hawak ng mga sandaling yon. Oh, anak, Lowell. Abay, bakit gising ka pa? May training ka pa mamayang umaga. Kaya dapat natutulog ka na. Di po kasi ako makatulog, tay. Di ko po alam kung bakit. Sandali. Ano ba yung kwintas na nakasabit sa leeg mo? Saan mo ba nabili yan? Kakaiba. Ito po ba? Hindi ko po ito nabili, tay. Ito po yung medalyon na sinasabi ko po sa inyo. Nakita ko po kasi kanina si Tatang Lino, tapos kinausap ko po siya. Sinabi po niya sa akin na inilagay po pala niya sa bag ko tong medalyon. Natawa nga po ako kasi medyo maloko rin po pala ang matandang yon. Ibig mo sabihin kung sakaling bumalik yung aswang, ay lalabanan mo siya, Lowell, anak? Kung papayag po kayo. Pero kung hindi, ayos lang naman po. Susundin ko na lang po kayo. Kung gusto mong gawin yan, at alam mong kaya mo, ay wala ako sa posisyon para pigilan ka, anak. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Hindi dahil sa medalyon na yan, pero dahil sa kakayahan mo. Sa sinabing yun ng tatay ko, ay mas naramdaman ko ang tiwala niya sa akin. Hanggang sa parehas kaming nagulantang nang makarinig kami ng sigawan ng mga tao. Nagkatinginan kami ni tatay at kahit walang salitang lumalabas sa aming mga bibig, ay alam namin ang aming gagawin. Magkasama kaming tumakbo sa pinanggalingan ng sigawan. Mabilis namin yung narating at nakita ko kagad ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang mga tao. Isang nakakatakot na nilalang ang pumasok sa isang bahay at sigurado ko na yun ang aswang. Tay, ako na pong bahala sa kanya. Sige, anak, pero dali mo tong itak. Ito ang gamitin mo siyang data upang patayin siya. Kukunin ko sana ang itak kay tatay, pero may kakaibang enerhiya akong naramdaman sa aking mga kamao. Tila nababalot ang mga yon ng kapangyarihan na noon ko lamang naramdaman sa buong buhay ko. Tay, huwag na po. Sa tingin ko po hindi ko na po kailangan ng sandata. Sapat na po ang mga kamao ko para mapalayas ko po ang aswang na yun. Pero anak, sigurado ka ba na hindi mo na kailangan to? Opo, tay. Siguradong sigurado po ako at ramdam na ramdam ko po. Matapos yun, ay tumakbo na ako papunta sa bahay na pinasok ng aswang. Nagimbal ako nang makita ko siya ng malapitan. Kahindik-hindik at kakilakilabot ang itsura niya. Pulang-pula ang kanyang mga mata at meron siyang matutulis na mga pangil. Puro balahibo ang kanyang katawan. Mahaba ang kanyang mga kuko na animo ay tari ng manok na kayang pumunit ng laman. Ganun pa man, hindi ako nagpakita ng takot sa kanya. Hindi ako nagpasindak. Habang abala ang aswang sa ginagawa niyang pag-atake sa isang babae, ay hinawakan ko siya ng malakas sa kanyang braso at walang kahirap-hirap ko siyang hinila palabas ng bahay. Pagdating sa labas, ay agad kong binuwat ang aswang at malakas ko siyang ibinalibag sa lupa. Mabilis na tumayo ang aswang. Inisip ko na isa lamang siya sa mga kalaban ko sa loob ng boxing ring. Ipinurma ko ang aking braso at kamao na parabang makikipaglaban ako ng boxing. Nang umatake sa akin ng aswang, ay sinalubong ko siya ng napakalakas na straight sa muka. Halos lumipad siya papalayo sa lakas ng suntok ko.
nakita ko sa gilid ng aking mga mata ang mga tao at si tatay na para bang nanonood sila sa isa sa mga laban ko. Hanep, ang astig nito. Ngayon lang ako nakasuntok ng ganung kalakas ha. Totoo nga ang sinabi ni Tatang Lino. May kapangyarihan nga ang medalyon. Medalyon, salamat sa'yo. Gabayan mo ako sa laban na to. Hindi pa rin sumuko ang aswang. Sa muli niyang pagsugod ay mas naging mabilis siya at mas mabagsik. Hindi ko namalayan na nasa harapan ko na pala siya. Hinawakan niya ako sa magkabilaan kong balikat at sinakmal niya ako sa leeg. Malakas akong napasigaw dahil inasahan ko na makakaramdam ako ng sakit. Ngunit kahit katiting na kirot ay wala man lang akong naramdaman. Maging ang matutulis niyang mga pangil ay hindi rin bumaon sa balat ko. Doon ko nalaman na hindi lang pala lakas ng katawan ang ibinigay sa akin ng medalyon, kundi binigyan din niya ako ng kunat ng balat at proteksyon sa aswang. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Agad kong sinuntok sa sikmura ang aswang at halos lumuwa ang mga mata niya. Sinundan ko pa yon ng 2 magkakasunod na suntok sa muka at isang napakalakas na straight sa kanyang sikmura. Yumuko ako at inipon ko ang buong puwersa sa aking mga tuhod papunta sa aking bewang at paangat sa aking mga braso at kamao. Doon ko pinakawalan ang isang napakalakas na uppercut na tumama sa kanyang baba. Umangat pa ng bagya ang mga paa ng aswang sa lupa bago siya bumagsak ng pasadsad sa lupa. Kita ko sa mga mata niya ang takot. Habang marahan akong naglalakad papalapit sa kanya, ay umaatras naman siya. O ano? Diablong buang ka! Kaya mo pa bang lumaban? Tumayo ka dyan! Tapusin na natin to! Tumayo ang aswang at pasuray-suray siyang naglakad palayo. Ramdam ko ang labis na panghihina niya dahil sa mga suntok na nakuha niya mula sa akin. Susundan ko pa sana ang aswang para tapusin na siya, pero isang kamay ang humawak sa aking balikat. Paglingon ko ay nakita ko si tatay. Tay, bakit? Papatayin ko na po ang aswang na yun para hindi na po siya makabalik dito at makapambiktima pa ng tao. Wag na anak, tama na. Sigurado ko na sa lagay niya ay mamamatay na rin yan. Hindi na magtatagal ang buhay niya. Sa lakas ba naman ng mga suntok na tumama sa kanya? Hindi nga nagkamali si tatay. Dahil hindi pa man nakakalayo ang aswang, ay muli siyang bumagsak. May pag-aalinlangan na pinalibutan siya ng mga tao at isang lalaki ang naglakas na loob na pulsuan ang aswang. Nang sabihin ng lalaki na patay na ang aswang at hindi na humihinga, ay nakita ko ang kasiyahan sa muka ng mga kababaryo ko. Lumapit sila sa akin at sobrang nagpasalamat silang lahat. Hindi ko maipaliwanag ang kasiyahan na aking nararamdaman ng mga sandaling yon, lalo na nang marinig ko sa iba na tinawag nila ko na isang bayani. Hinawakan ko ang medalyon at pabulong ko yung pinasalamatan. Hindi ko rin nakalimutang pasalamatan si Tatang Lino at syempre, una sa lahat, ang ating Panginoong Diyos. Dahil kung hindi dahil sa kanila, ay hindi ako magkakaroon ng kakayahan na talunin ang aswang. Pagkatapos ng nangyari, ay hindi na lamang ako normal na binatilyo na nangangarap na maging isang professional boxer sa aming baryo. Marami ang humanga sa tapang na ipinakita ko nung hinarap ko ang aswang. Pero sa kabila ng lahat,
may isang bagay na nanatiling palaisipan sa akin, at yun ay kung sino nga ba talaga si Tatang Lino. Simula kasi noon ay hindi ko na siya nakita pa. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng rematch namin ni Darwin, at sa pagkakataon na yon ay handa na ako. Ako ang nanalo, Sir Blair, pero wala akong ipinakitang yabang kay Darwin dahil alam ko na ang pakiramdam ng matalo at ayokong iparamdam yun sa kanya. Isinantabi ko rin muna ang nararamdaman ko kay Angeline upang mag-focus sa aking training para maabot ko ang aking mga pangarap at maging professional boxer. Kasabay din nun ang pagbabantay ko sa aming baryo kung sakaling may bumalik pang panganib na tulad ng aswang. Naging malinaw din sa akin na kung may gusto kong marating ay kailangan ko yung paghirapan at pagpaguran. At ang pagkatalo at pagkabigo ay hindi sukatan ng kaya kong marating sa hinaharap. Bahagi talaga ng buhay ang matalo. At kung hindi ka babagsak, hindi mo alam kung saan ka babangon. Ang mahalaga ay kung paano ko aayusin ang pagkakamali ko at kung paano nga ako babangon para magpatuloy. At higit sa lahat, natutunan kong pahalagaan ang aking tatay dahil sa lahat ng laban ko sa boxing ring o sa totoong buhay man ay hindi siya nawawala sa tabi ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana po ay may natutunan po kayo na aral. At maraming salamat po sa inyong mga nakinig. Ang bawat paghihirap at sakripisyong dinaranas sa training ay hindi kailanman nasasayang. Hindi dahil ikaw ay nahihirapan ay ibig sabihin na pinapahirapan ka. Bagkus, ikaw ay hinuhubog lamang at pinapatibay sa bawat suntok na tinatanggap mo, sa bawat patak ng pawis na bumabagsak, at sa bawat hakbang ng pagtakbo. Ikaw ay inihahanda para sa tagumpay. Ang lahat ng sakit at pagod na yon ang magsisilbing pundasyon ng iyong lakas sa oras ng laban. Kaya naman, pag dumating na ang tamang sandali na ikaw ay haharap sa isang mabigat at mapanghamong sitwasyon, hindi ka matitinag sapagkat napagdaanan mo na ang mas mahihirap. At huwag mong kakalimutan ang pangako ng Panginoon na hindi kanya kailanman iiwan o pababayaan. Siya ay laging nakaalalay sa iyo, nagpapalakas at gumagabay hanggat ikaw ay nananampalataya at patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Sabi nga sa Biblia, sa Pilipos 4:13, lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagpalain po nawa tayo ng ating Panginoong Diyos na may kapal.